Good afternoon mga ka-Hardin, so Mr. Hardin Ronggoro. So ngayong umaga, nandito po tayo sa ating tunnel type trellis para po gawin na po yung paglilinis at pagre-replace itong ating mga unang pananim. Dahil ang area na ito po ay papalitan na po natin ng mga pichay mga ka-Hardin. So ngayong hapon kasama ko po dito yung aking mga immersionist para po sa agri-crop production. Sila po yung ating mga graduating student na kasalukuyan po nagkakaroon ng work immersion dito po sa Puro National High School. So makita po natin, busy-busy na po ang ating mga estudyante para sa paglilinis at pagsasaayos nitong ating munting hardin. So inaasahan po natin na bago magtapos ang araw, subali matatamanan na po natin ito ng pichay mga ka-hardin. Po natin na mamayang hapon, meron na po ito ng tanim ang ating entire area para po sa ating pichay at litos mga ka-hardin. So yan po. Okay, group number 3. Yung task po nila ay i-repair po na nila yung ating overhead. Ito ang tinatawag na overhead trellis mga ka-hardin. So, kung gagawin lang kayo ng sabi natin trellis pakapangan o pakaputan, gawin na po natin yung made-out from cyclone wire. Dahil po ito ay likas na matibay, durable at talagang maganda po yung reason. So, makikita po natin, 3 taon na po namin ginamit itong overhead trellis namin pero hanggang ngayon functional pa rin po. So bali nakapagtanim na po kami dito ng kalabasa during the first cropping at ngayon gagawin po namin itong tunnel highlight para po sa nalalapit na evaluation para po sa gawat tanom at search for gulayan sa Paralan 2025 mga ka-hardin. So ngayong umaga kasama ko po yung aking mga agri-crop student para po samahan ako dito at tulungan para po mas lalong pagandahin, lalong gawing produktibo ang ating hardin. So ngayong umaga mag-interview po tayo dito sa kanilang team leader. Si Mr. Arminton. Sino? Okay, Mr. Arminton daw. Okay, so ayusin natin na, nasa camera na po tayo, Mr. Arminton. Yan. Okay, kumusta po, Mr. Arminton? Sige, harap ka muna sa camera, ikaw yung highlight ngayon. So, mga ka-hardin, so bali makikita po natin ang ating mga agri-crop student, hindi lang pang garden. May tanong natin. Okay, so, Mr. Arminton, so alam natin na ito ay overhead trellis, tama? Okay. Bakit meron tayo nito? Anong purpose nito? Purpose ni sir, ang saan lalatayan sa patula po pataas. Okay. So yan, latayan sa patula pataas. So, tama po. So hindi man talaga makakaakyat yung mga climbing plant natin kung walang hagdan. So ito ay tinatawag natin na trellis. Yan po. Ito yung mga hagdan na sabi natin magsisilbing daanan ng ating mga itatanim na patula. So yan po. Bali, anong ginamit nyo dito? Bakit hindi kayo nagtanim sa lupa? Okay, so, bakit meron ng mga spare tire kayong ginamit? Ito, palagay natin. Para sir, Okay, so, sa palagay lang natin, para magkaroon tayo ng idea. para ang fertilizer sir, ang mga abono sir, pwede nang dilibban tatag, mapadalian pagtubusan mga pananim. Okay, very good. So, ibig sabihin po, since na compacted yung lupa, naglagay po sila ng mga spare tire at doon nila inilagay yung mga abono at iba pang mga growing media para masigurado o matiyak na mapataba nila yung mga pananim. So, katunayan nga, yung unang pananim nila dito na mga kalabasa, ang dami po ng bunga. So, talagang itong area na ito dito ay productive. At ngayon, sa pagsisimula po ng aming work immersion, nakaharvest pa po kami dito ng 7 piraso po ng bunga ng kalabasa. At para ngayong umaga, meron pa po ng 2. May na-harvest pa kami. So, may 3 pa silang na-harvest ngayong umaga. So, yun po. So, kaya bali, gagawin ulit po namin na maging productive itong area mga ka-hardin. Yun po. So, ayan. So, pakita mo dito. Ito yung mga huling harvest. Yan po. So, Na-harvest namin 3. 3. So, bali, 7 yung huli.
sa plus 3 to 10 yung ating na-recover na bunga bago magsimula yung ating work immersion. So ngayon dadako po tayo sa susunod po sabi natin pangkat. So maraming salamat group 3. Okay, sa inyong pagpapaunlak para po sa ating snap interview. Ng ating taniman, talagang sisimula na po magsibol o sumibol ang ating mga pananim na mga ampalaya, mga kahardin. So inaasahan po natin na bago magtapos ang buwan ng March, talagang produktibo na po itong area na ino-occupy natin. Okay, so mga kahardin, dito na po tayo sa binyo na kung saan ino-occupy po ng group number 2. So group number 2 kamo? Group 2? Okay, so ito po yung group to. So sila naman yung talagang sabi natin mahusay sa pagre-repair po ng ating mga garden. So dito po sila na assign sa garden repair. So alam naman po natin na masyadong malagkit ang lupa na sabi natin occupy nila dito po sa group number 2. So pero ginagawan po nila ng paraan para po maging mataba ang magiging pananim nila. Papakita po natin kung anong ginagawa nila. Sa ganitong harden na sabi natin marami ang tubig, mas malaking kanal ang dapat nating gawin para makumudit ang tubig na dumadaloy dito sa ating mga kanal. So yun po mga kaharden. So kaya po ginagawa po nila ang pagre-repair at sa paggawa naman ng butas at sabi natin ideal ang lupa na pagtataniman natin ng mga pipino, mga kaharden. Papakita ko po sa inyo yung dating pananim. Ito po ang resulta ng sabi natin pagtatanim ng pipino na hindi masyadong kinultivate ang lupa, hindi dinagdagan ng mas maraming organikong pataba. So kaya po bali-bansot ang paglaki ng ating mga pipino, mga kaharden. Pero dito ipapakita ko yung bagong ginawa namin. So ito na po mga kaharden. Yan. Ito yung bagong plot na ginawa namin kahapon. Mapapansin po natin mas buwagag ang lupa at mas komportable ang mga pananim. So yun po mga kaharden. So kaya bali sa pag-harden, kinakailangan diskarte lamang mga kaharden. So bali, kinakailangan pag-aralan natin kung anong pangangailangan ng pananim at yun yung ibigay natin. Para po sure to sure na makukuha natin yung gusto natin na sabi natin status ng ating mga pananim. Mapataba, mapaganda at maging produktibo itong ating harden. So mga garden, kung nagustuhan yung ating content para po sa umagang ito, paki-like and share at sundan po ako sa aking YouTube channel at Hard ni Rongguro, sa aking Facebook page at George T. Rapsing Farm at sa aking Facebook account at George Tobiero Rapsing. So maraming salamat sa inyong panonood. Kita-kita tayo ulit para sa susunod na mga videong aking i-upload. Bye-bye, God bless us all and follow for more!